Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kaso ng Smartmatic Team Corporation and Smartmatic Philippines, Inc. versus Commission on Elections and Bank, Eliseo Maharez Rio, Jr. Augusto Cadiliña Lagman, Franklin Faloga Isaac, and Leonardo Olivera Odoño, Gr. Number 270,564. Sa kasong ito binabaliktad ng Korte Suprema ang resolusyon ng COMELEC na nagdi-disqualify sa Smartmatic sa paglahok sa public bidding para sa eleksyon. Ang Korte Suprema and Bank kahapon ay nagkakaisang pinagbigyan ng petition for certiorari na inihain ng mga petitioner na Smartmatic Team Corporation at Smartmatic Philippines, Inc. Collectively, Smartmatic, at binaliktad ang November 29, 2023 resolution ng Commission on Elections, COMELEC, and Bank, na nag-disqualify Smartmatic mula sa paglahok sa anumang pampublikong bidding para sa halalan. Gayunpaman, kinilala ng Korte na ang pag-atas sa COMELEC na magsagawa ng isa pang round ng public bidding ay seryosong makagambala sa paghahanda nito para sa 2025 national and local elections, NLE, at posibleng malagay sa panganib ang mismong pagsasagawa ng NLE. Alinsunod dito, nagpasya ang Korte na ang desisyon nito ay magiging prospective sa aplikasyon. Binabanggit ang utos nito sa konstitusyon na ipatupad at pangasiwaan ang lahat ng mga batas at regulasyon na may kaugnayan sa pagsasagawa ng halalan. Plebisito, inisyatiba, referendum, at recall sa ilalim ng Section 2 Paragraph 1 Article 9C. Constitution, gayon din ang impormasyong natanggap ng COMELEC mula sa Department of Justice ng United States of America hinggil sa patuloy na pagsisiyasat ng kriminal kay dating COMELEC Chairperson Juan Andres Bautista kaugnay ng mga aktibidad sa pagbili para sa 2016 NLE, ang COMELEC and Bank ay nag-render ng tinalakay nitong resolution na nag-disqualify sa Smartmatic mula sa paglahok sa anumang public bidding para sa halalan. Ang COMELEC Special Bids and Awards Committee, SBAC, ay nagpatuloy sa pagsasagawa ng pampublikong bidding at ang kontrata para sa 2025 AES ay iginawad sa isang joint venture na binubuo ng Miru Systems Co. Limited, Integrated Computer Systems, Street, Timothy Construction Corporation, at Centerpoint Solution Technologies, Inc. Miru Systems. Dahil sa resolusyon ng COMELEC and Bank na nag-disqualify sa Smartmatic, hindi pinahintulutan ng SBAC ang Smartmatic o ang mga kaugnay nitong entity na lumahok sa public bidding para sa 2025 AES. Binaligtad at isinantabi ng Court and Bank ang resolusyon ng COMELEC and Bank na naniniwalang, sa pagpili na balewalain ang mga pamamaraan na inireseta ng GPRA at IRR nito at disqualifying ang Smartmatic bago ito nagsumite ng anumang bid. Nang walang anumang pagtukoy sa naaangkop na mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat at non-discretionary pass-fail criteria na itinakda ng Special Bids and Awards Committee, ang COMELEC and Bank ay nagpatupad ng discretionary pre-qualification regime na kontra sa mismong asensya ng GPRA, isang matinding pang-aabuso sa pagpapasya na katumbas ng kakulangan o labis sa jurisdiction. Sa pagbanggit ng mga pagsasaalang-alang ng katarungan, at pagiging praktikal, gayunpaman, pati na rin ang doktrina ng operative fact, ang Korte ay nagpasya na ang paghanap nito ng matinding pang-aabuso sa pagpapasya sa bahagi ng COMELEC and Bank ay hindi sapat na batayan upang mapawalang bisa ang public bidding na isinagawa ng SBAC, o ang paggawad ng COMELEC ng kontrata para sa 2025 AES sa Miru Systems, courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.